So hi guys, welcome back again to my YouTube channel again. This is Esteban the Great. And syempre for today's video, nagpe-prepare tayo ng ating syempre as usual sisig. Yan ang ating maliit na kabuhayan sa ngayon. Yan. So syempre as routine, ulit-ulit kong ginagawa ang magtagtag ng sibuyas. Syempre ano ba yung mga recipe na kakailanganin mo pag gawa ng sisig? Syempre kalamansi, sili. Okay. At yun, kailangan mong gayatin. Actually guys, maraming business eh. Marami kang business na pwedeng pasukin. Pero ba't ko napili itong sisig na to? Kasi maliit lang yung scope of work niya. Kasi nga, preparation ka naman sibuyas, kalamansi, sili. Karne, ilaga ka. Then syempre titimplahan mo. And that's it. Siyempre kung paano mo ito ibibenta para hindi ka naman kahit paano lugi, dadaanin mo programs. So make it sure na meron kang timbangan. For you to know na pag ang isang karne nilaga mo, kung halimbawa nabili mo ito ng 5 kilo at nilaga mo ito lahat, don't expect na the same pa rin yung weight niya. Of course, alam na natin lahat yan. Magbabago yung weight niya, bababa yung timbang niya. And sa aking small na ideas na pag-aaral, tinimbang ko kasi siya, inaabot na siya ng from 5 kilos nagiging 3.5 kilos na lang siya. May mga konti kang bagay na i-understudy sa pagpe-prepara ng sisig. Hindi naman ako sisig master, pero nakuha ko yung mabilis na idea kung paano ginagawa ito at kung paano mo mapapasarap. Una sa lahat, yung paglalaga mo ng karne. Actually nga, itong ginagawa ko ngayon, habang nagbablog ako, nasa likod ko yung nagpapatungan ko yung kaldero. Sorry, mainit. Naglalaga na ako niyan. Ayan, no. Meron siyang mga techniques sa paglalaga. Kailangan pag nilaga mo siya, hindi naman siya totaling parang lagang-laga. Kasi pag lagang-laga yung karne, ang mangyayari niya, pag ready mo na siyang i-fry, ang siste, parang lupay-pay na yung karne. Alam mo yun? Tapos yung weight niya from 3.5 bumababa ng bumababa. So, paano mo pa ito ibebenta? At the same time, pag ito ay tinagtag mo na, ginawa mo na itong sisig, pagsisig, ipinuhin mo siya, wala na, lugsak na, ibig sabihin, yung quality ng karne, parang durog na. Yan. So, dapat ang mga binabantayan mo dyan, yung klase ng paglalaga mo, na hindi ganun katagal. Actually, dapat pag kumulo yan, gumilang ka lang for about, di ba kumulo na? Gumilang ka lang dyan for about, siguro 15 minutes. Then, kahit mukhang hilaw pa, hanguin mo na. Yan ang mga diskarte yan dyan. Mamaya papakita ko sa inyo yung full preparation ko nito. For now, sibuyas muna yung ating ginagawa. Yan. Lampas kalahating kilo to, 3/4. Pero sabi ko nga, alalay lang. Huwag mong itodo lahat. Baka mamaya, may araw na matumal, masasayang rin yung sibuyas mo. So, the next natin is sili. So, lahat ng yan, kailangan mong gayatin niya ng gayatin. So, iwa tayo ng sili. So, ayun guys, no? Tapos na nga tayo mag-iwa ng sili. Ito na siya. Yan. Sakto lang, mga tamang kalahating kilo lang. So, next natin is, pasensya na guys, medyo sweating tayo, sweating. Siyempre pag sinabing trabaho, walang trabahong madali. Di ba? Ang
masaklap daw noon kung araw-araw kang tambay. Tapos nag my day ka. Asang nakalagay doon, araw-araw sipag lang. Sipag lang. Tapos alam mo sa sarili mo, wala ka namang pinagkakaabalahan or pinagkakakitaan, di ba? Na mahirap yun. So again, pag sinabing negosyo, trabaho, from the word trabaho, tinatrabaho. So walang trabahong madali. Lahat pinag-ihirapan. Ayun, tulad nga sinabi ko sa inyo kanina, pag nagpapakulo ka ng karne, yan, dapat medyo half cook lang kasi ipiprito mo pa yan eh. So anyway, hanguin natin at start na tayo magprito. Then sinasabi ko sa inyo guys, yung hindi pa masyado siyang lutong-luto, pero pwede mo na siyang hanguin kasi pag lutong-luto to at sobra ng lambot, wala na. Halos wala ka ng pakikinabangan dito pag tinadtad mo to. So dapat ganyan lang yung texture ng karne. Yeah. So this is it. Yan o. Mistiso, diba? So yan na yung ating ipiprito ngayon. Anyway, huwag natin patagalin. Iprito na natin ito. So yun guys, no? So dito na nga tayo sa next processing, which is yung pagpiprito. So paano ko ba ginagawa ipiniprito itong mga karne na to? Normally, in my own idea, ginagawa ko lang is lahat ng mga pinakantaba niya is pabaliktad ko siyang nilalagay. So in a way na pag naluto siya, itong pinakang skin niya eh medyo crispy tignan, maganda yung looks. So lahat siya naka-turn down pag nilalagay ko sa kawali. So yun, part of our preparation, syempre dapat nakapag-guide ka na ng kalamansi and yung sili mo naka-ready lang dyan. Yan, syempre dapat may itlog ka. By the way, magkano nga palang itlog ngayon? 230 pesos. Yan. So meron tayong small, pero pinipili ko yung malalaki. Kasi pag hinalo mo na to sa sisig, mas maganda ang datingan, mas matamabok, mali. Mas kumbaga mas looking na marami yung servings mo pag malaki yung egg na gagamitin mo. Ang price is 220 from 200 to 230 pesos per tray. Meron ka naman makukuha niyan 190 pesos. Okay, or lower than that, pero syempre hindi mo na ma-enjoy pag tinaktak mo na yun sa sisig mo. Wala na, parang halos kumbaga manipis yung coated ng itlog niya. Yan. So yun guys, so yun nga no, medyo konting silip tayo. Ayun. Normally ginagawa natin tong pagpiprito na to for about 45 minutes. Yan. So again, sa business ng sisig, huwag nyo masyadong pakalutuin to. Dapat to tamang may crispy lang kasi again, ang pinag-uusapan natin is yung timbang. Pag sobra namang naluto naman, eh halos sobra na rin yung gaan. So matatalo ka na sa timbangan. Siyempre nandoon yung pag-asa mo para kumita by grams. Siyempre guys, mamaya i-discuss ko sa inyo magkano naman yung kitaan pagdating sa pagbebenta ng sisig. Para may idea naman kayo. Di ba? So again, ito yung mga presyo natin. May solo, double, 100 pesos. Family, 130. And syempre yung double cuts, 180 pesos. And lahat yan with egg. With egg lahat yan. So isipin mo, kung lahat with egg, tapos mahal pa ng karne. Magkano yung karne? 210 per kilo. Frozen pa yon. Okay? Wala naman lumalaban ng fresh na sisig. So isipin mo, magkano lang yung pwede mong kitain sa business ng sisig. So, ako, sa akin, ini-enjoy ko lang. Basta sa akin, tuloy-tuloy lang yung mga bumibili. Kasi yung pinaglalabanan natin dyan, yung consistency ng lasa mo, na dapat hindi nagbabago. Pero syempre, ang isang sikreto dyan, kailangan meron kang masarap na sauce na itatoppings mo sa sisig mo.
after mong iserve ito. During the time na isiniserve mo, dapat mayroon kang masarap na sauce. At yun yung isa sa mga bentahe natin, yung sauce na yan. So ito na yung sinasabi ko sa inyo, pag binaligtad nyo yan, crispy na yan. No? Yeah. Ayan, no? Listisong-listiso. Ayan. Aha. Ayan, medyo ingat-ingat ka lang dito kasi nanlalaban to eh. O, di ba? So, alright guys. So, ang next step nga natin is tayo magtatadtad na ng karne. Ayan, nakita nyo naman, napaka-crispy ng ating mga karne. Ayan ba? Ayan, mga looks nya, no? Crispy. So anyway, ito nga ay gagawin na natin sisig. And syempre wag na natin patagalin dahil medyo late na tayo. Tinahabol na natin yung lunchtime. So lunchtime dapat makapag-display na tayo ng ating sisig. So tara, let's go guys. Isahan na natin yung pagtatadtad ng ating pork sisig. Lambot niyan. Ayun. Mag-vlog ka ba, kuya? Sa kalagitnaan ng ating pagtatadtad, mayroon tayong first order. Sure up! So yun na nga guys, no, natadtad na nga natin yung ating sisig. Ito ay may 5 kilo na tinadtad na karne, no? So again, natimplahan na natin yan. And syempre, lagyan na lang natin ng garnish sa ibabaw para maganda siyang tignan. So tara, let's! Normally naman, para magmukhang kaakit-akit naman yung sisig mo, kailangan lagyan mo ng mga display sa ibabaw. Sa akin lang ha, para pag tipong napadaan yung tao, uy, sarap niya, no? Recognize agad nila na sisig yan, diba? So yan naman ay idea ko lang. Lagyan mo ng mga garnish na sili, wala sa paligid. Yung tipong pag napadaan yung tao, ang dating is nananakam. Gets nyo? Ganun lang. And syempre mamaya pag-usapan natin magkano nga ba ang kitaan. So lagyan natin ng kalamansi sa mga gilid-gilid. Yan. Yan. Syempre guys, gawa tayo ng pinakamasarap na sauce. Sponsored by Ladies Choice. Yan. Yan ang ating secret recipe na masarap na sauce na
babalik-balikan lang yung customer. Actually, ito yung pinakambentahe natin tong sauce na to eh. So after that, i-mix natin. So this is it. Salin na natin yung ating sauce. That's it. Actually, ito ang binabalik-balikan ng mga customer natin dito itong sauce na to. Kasi masyado siya nagko-complement dun sa ating sisig. Yeah. So yun guys, so tapos na nga tayong gumawa ng ating sisig from scratch, from zero, from preparation hanggang sa matapos siya, hanggang makapaggawa ako ng sauce and makapag-display ako ng aking sisig. And yun nga, habang gumagawa nga tayo, may mga i-start ng bumili ng ating sisig. Now, pag-usapan nga natin, magkano ba ang kitaan pag ikaw ay nagninegosyo ng sisig? Okay, simplihan na lang natin. Sabihin na lang natin na in every 5 kilos, meron kang 1K to 1.5 depende sa atado mo. Ibig sabihin yung pagsiserve mo. Normally kasi talaga ang baboy, pag nilaga mo yan at ipinrito mo yan, from 5 kilos napupunta na lang siya sa 3.5 kilo pag naprito na siya. So again, marami kang bagay na obserban dyan. Kailangan huwag din masyadong lutong-luto, dahil the more na lutong-luto yung karne or naging crispy siya, the more na mas tumagal siya, baka maging 2.5 pa nga eh. So talo ka na. So again, sabihin na lang natin in a shortcut way, in every 5 kilos meron kang 1,000 to 1,500 a day. Depende kung maubos mo yun. But again, sinasabi ko, ako as baguhan, nag-start ako as 5 kilo. Minsan nagti-10 kilos ako. Pero may iba akong kilala dyan na mas malakas. Nakakapagpaubos sila. Sa pinakamahina nila is 35 kilo. Ang pinakamatumal nila. Pinakamatumal pa yon. What about yung pinakamalakas nila? Naabot sila ng 60 kilos. Somewhere in Laguna. Okay, yung dati kong kapitbahay doon. But again, business ng sisig is ano yan eh, craving type yan eh. Yan yung pag napadaan yung tao nakita sisig, uy, parang sarap nito ah. Siyempre dyan na sila mag-start magtanong. So, pag-aralan nyo yung mga price range nyo, tignan nyo yung mga supplier nyo, kung magkano ang mga bentahan ng kanilang karne. So siguro dapat nyo i-consider sino yung mga kukunan nyo, magkano yung presyo. Kailangan be familiarized kayo sa lahat ng presyo, sa karne. Magkano sa sisig? Sa sisig po, ito po ate oh. May 75, may double, 100, 130. Yung solo lang. Solo? Sige, pakita mo. Gawa muna tayo. Gawa muna tayo sisig. Again guys, mabalik nga tayo. So again, sa negosyo ng sisig, marami kang dapat i-consider. Siyempre yung mga presyo ng karne, presyo ng mga raw materials mo like sibuyas, sile, kalamansi. Okay? So yung sinasabi ko lang, yung way na pwede mong kitain is from 1,000, 1,200 or 1,500 in every 5 kilos. Why? Kasi ganito yan. Sabihin na lang natin sa pinakamababang minimum, which is ito nasa likod ko, 75 pesos into 100 grams. Okay? So sa 100 grams sa isang kilo may ilang 100? 10. So in every 75 pesos into 100 grams na lang. So kung meron kang 1,000 grams, ibig sabihin 1 kilo yon, di ba? So ilang 100 grams yun? 10. So 75 pesos times 10 is 750. So kung mapaubos mo yung 3.5 kilos, magkano meron sa'yo doon?
Di ba? So again guys, na shortcut na lang yung sinabi ko sa inyong idea. Magkano yung pwede mong kitain in every 5 kilos. Binigay ko na sa inyo yung idea for about 1,000 to 1,200 or 1,500. Depende na lang sa kung paano yung inaatado or tawag doon, pinoportion yung karne versus doon sa raw material mo like sibuyas. Minsan kasi kaya lumalaki yung kita mo or minsan kasi kaya pwedeng lumaki yung kita mo. Minsan pag nagmumura yung mga raw material like sibuyas. Let's say for now ang sibuyas ngayon is 120 per kilo. Pero past 5 days ago, it's 90 pesos lang. So, di ba? Lagyan mo na maraming sibuyas, mukhang bulky tignan yung sisig mo. Pero syempre, wag naman puro sibuyas lang. Ipakita mo rin sa kanila na loaded rin yung karne mo. Di ba? So, ang pinapoint natin doon is para masatisfy natin yung customer natin. The way it looks, kailangan mukhang maraming portion siya. Kahit sa halagang 75 pesos lang. And next is syempre yung lasa. Kaya gumagawa tayo dapat ng masarap na sauce. Kasi originally ang sisig kasi it's like raw meat lang na tinadtad lang. Ganun lang. Pero nilagyan ng mga other twists, nilagyan ng itlog. Pero ngayon mas kumbaga develop na. May mga sauce na. May mga tinatawag na sisig sauce. So kayo na lang ang bahala mag-develop kung anong klaseng sauce ang inyong gagawin at kung ito itatangkiligin ng tao. But I can say, sa akin naman, nag-start ako ng sisig na to, yung sauce yung panlaban ko kasi ginawa ko sa iba't ibang idea ng mga tutorial, but again, in-enhance ko and it works. So everyday nagpapaubos ako ng kahit paano naman as started as new establishment na nag-i-start as sisig business, okay naman yung kita. So ganyan lang yung idea ko, how to start a sisig business and magkano yung potential na kitaan nyo. Again, kung isa kang mahina, pwede kang kumita ka ng 1,000 to 1,500 a day, not bad. But again, kung isa kang malakas at napakaganda yung pwesto mo, from 35 kilos to 60 kilos ang kaya mong ipaubos, ang ganda ng kita mo dyan, di ba? Depende na lang sa location ng kinatatayuan ng pwesto mo. So makes sense, right? So paano guys, hindi ko na siguro masyadong bababain itong vlog information ito about sisig. So paano, see you again to my next vlog. Again, this is Dabadugay. Bye!